Ikalawang Kronika. Humingi si Solomon ng karunungan. Unang kabanata. Naging matatag ang paghahari ni Solomon na anak ni David sa kaharian niya, dahil kasama niya ang Panginoon na kaniyang Diyos, at siya'y ginawa niyang makapangyarihan. Nakipag-usap si Solomon sa lahat ng mga Israelita, sa mga kumander ng mga libo-libo at daan-daang mga sundalo, sa mga hukom, sa lahat ng pinuno ng Israel, at sa mga pinuno ng mga pamilya. Pagkatapos, umalis si Solomon at ang lahat ng tao papuntang sambahan sa matataas na lugar sa Gibeon, dahil naroon ang toldang tipanan ng Diyos. Ang toldang ito ay ang ipinagawa ni Moises na lingkod ng Panginoon sa disyerto. Nang panahong iyon, nailipat na ni David ang kahon ng kasunduan ng Diyos mula sa Kiriath Jearim papunta sa toldang inihanda niya para rito, doon sa Jerusalem. Ngunit ang tansong altar na ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur ay naroon pa sa Gibeon sa harap ng tolda ng Panginoon. Kaya doon nagtipon si Solomon at ang lahat ng tao para magtanong sa Panginoon. Pagkatapos, umakyat si Solomon sa tansong altar sa presensya ng Panginoon sa toldang tipanan, at naghandog siya ng 1,000 handog na sinusunog. Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, "Humingi ka ng kahit ano, at ibibigay ko ito sa iyo." Sumagot si Solomon, "Pinakitaan niyo po ng malaking kabutihan ang ama kong si David, at ngayon, ipinalit niyo ako sa kanya bilang hari. Kaya ngayon, Panginoong Diyos, tuparin niyo po ang pangako niyo sa aking amang si David, dahil ginawa niyo po akong hari ng mga taong kasindami ng buhangin. Bigyan niyo po ako ng karunungan at kaalaman, para mapamahalaan ko ang mga taong ito. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa mga mamamayan ninyo na napakarami?" Sinabi ng Diyos kay Solomon, "Dahil humingi ka ng karunungan at kaalaman sa pamamahala ng aking mga mamamayan, na kung saan ginawa kitang hari, at hindi ka humingi ng kayamanan, o karangalan, o kamatayan ng iyong mga kalaban, o mahabang buhay, ibibigay ko sa iyo ang iyong hinihingi. At hindi lang iyan, bibigyan din kita ng mga kayamanan at karangalan na hindi pa nakamtan ng sinumang hari noon at sa darating na panahon." Pagkatapos, umalis si Solomon sa toldang tipanan doon sa sambahan sa matataas na lugar na nasa Gibeon, at bumalik sa Jerusalem, at naghari siya sa Israel. Ang mga kayamanan ni Solomon. Nakapagtipon si Solomon ng 1,400 karwahe at 12,000 kabayo. Inilagay niya ang iba nito sa mga lungsod na taguan ng kanyang mga karwahe, at ang iba'y doon sa Jerusalem. Nang panahong siya ang hari, ang pilak at ginto sa Jerusalem ay parang ordinaryong mga bato lang, at ang kahoy na sedro ay kasindami ng ordinaryong mga kahoy na sikomoro sa mga kaburulan sa kanluran. Ang mga kabayo ni Solomon ay nagmula pa sa Ehipto at sa Cilicia. Binili ito sa Cilicia ng kanyang mga tagabili sa tamang halaga. Nang panahong iyon, ang halaga ng karwahe na mula sa Ehipto ay 600 pirasong pilak, at ang kabayo ay 150 pirasong pilak. Ipinagbili rin nila ito sa lahat ng hari ng mga Hiteo at mga Arameo. Ang paghahanda sa pagpapatayo ng templo. Ikalawang kabanata. Nag-utos si Solomon na magpatayo ng templo para sa karangalan ng pangalan ng Panginoon at ng palasyo para sa kanyang sarili. Nagpatawag siya ng 70,000 tagahakot, 80,000 tagatabas ng mga bato sa mababang bahagi ng bundok, at 3,600 kapatas. Nagpadala si Solomon ng ganitong mensahe kay Haring Hiram ng Tyre, "Padalhan mo ako ng mga kahoy na sedro gaya ng ipinadala mo sa aking amang si David, nang nagpatayo siya ng palasyo niya."
Magpapatayo ako ng templo para sa karangalan ng pangalan ng Panginoon na aking Diyos. Magiging banal ang lugar na ito, na pinagsusunugan ng mabangong insenso, hinahandugan ng banal na tinapay, pinag-aalayan ng mga handog na sinusunog tuwing umaga at gabi, at sa araw ng pamamahinga, sa pista ng pagsisimula ng buwan, at sa iba pang mga pista sa pagpaparangal sa Panginoon na aming Diyos. Ang tuntuning ito'y dapat tuparin ng mga Israelita magpakailanman. Napakalaki ng templo na itatayo ko, dahil makapangyarihan ng aming Diyos kaysa sa ibang mga Diyos. Ngunit sino nga ba ang makakagawang magpatayo ng templo para sa Kanya? Sapagkat kahit ang pinakamataas na kalangitan, hindi magkakasya para sa Kanya. Kaya sino ba ako na magpapatayo ng templo para sa Kanya? Ang maitatayo ko lang ay ang lugar na pinagsusunugan ng mga handog sa Kanyang presensya. Kaya ngayon padalhan mo ako ng taong mahusay gumawa sa mga ginto, pilak, tansot bakal, at mahusay gumawa ng telang kulay ube, pula at asul, at mahuhusay na mang-uuki. Gagawa siya kasama ng aking mahuhusay na manggagawang taga-Huda at taga-Jerusalem, na pinili ng aking amang si David. Padalhan mo rin ako ng mga kahoy na sedro, sipres at algum mula sa Lebanon. Dahil alam kong mahusay ang mga tauhan mo sa pagputol ng kahoy. Tutulong ang mga tauhan ko sa mga tauhan mo sa paghahanda ng maraming kahoy. Dahil malaki at maganda ang templo na itatayo ko. Babayaran ko ang iyong mga tagaputol ng kahoy ng 100,000 sako ng trigo, 100,000 sako ng sibada, 110,000 galon ng katas ng ubas, at 110,000 galon ng langis ng olibo. Ito ang sulat na isinagot ni Haring Hiram ng Tyre kay Solomon. Dahil iniibig ng Panginoon ang kanyang mga bayan, ginawa kanyang hari nila. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel na gumawa ng langit at lupa. Binigyan niya si Haring David ng matalinong anak na puno ng kaalaman at pangunawa, na magtatayo ng templo para sa Panginoon, at ng palasyo para sa kanyang sarili. Ipapadala ko sa iyo si Huram-Abi na isang mahusay na manggagawa. Ang kanyang ina ay mula sa Dan, at ang kanyang amay mula sa Tyre. Dalubhasa siya sa paggawa sa ginto, pilak, tanso, bakal, bato at kahoy, at sa paggawa ng telang kulay ube, pula at asul, at pinong telang linen. Dalubhasa siya sa kahit anong uri ng pag-ukit, at makakagawa siya ng anumang uri ng disenyo na ipapagawa mo sa kanya. Gagawa siya kasama ng iyong manggagawa at ng mga manggagawa na pinili ng kagalang-galang na si David na iyong ama. Ngayon kagalang-galang na Solomon, ipadala mo sa amin ang trigo, sibada, alak at langis ng olibo na iyong ipinangako, at puputulin namin ang maraming kahoy na kailangan mo. Pagkatapos, idudugtong namin na parang balsa at palulutangin sa dagat papunta sa Jopa, at kayo na ang magdadala nito sa Jerusalem. Sinensus ni Solomon ang lahat ng dayuhan gaya ng ginawa ni David na kanyang ama, at ang bilang ay 153,600. Ginawa niya ang 70,000 sa kanila na tagahakot, 80,000 tagatabas ng bato sa mababang bahagi ng bundok, at ang 3,600 kapatas na mamamahala sa mga manggagawa. Nagpatayo si Solomon ng templo sa Jerusalem. Ikatlong kabanata. At sinimulan na ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon sa Jerusalem, doon sa bundok ng Moriah, kung saan nagpakita ang Panginoon sa ama niyang si David. Doon niya ito ipinatayo sa giikan ni Arauna na Jebuseo, ang lugar na inihanda ni David. Sinimulan niya itong ipatayo noong 2 araw ng 2 buwan, ng 4 na taon ng paghahari niya. Ang pundasyon ng templo ng Diyos ay may taas na 70 talampakan at lapad na 30 talampakan. Ang balkonahe sa harapan ng templo ay 30 talampakan ang lapad, gaya ng lapad ng templo.
at ang taas ay 30 talampakan din. Pinabalutan ni Solomon ang loob nito ng purong ginto. Pinadingdingan niya ang bulwagan ng templo ng kahoy na sipres at pinabalutan ng purong ginto at pinalamutian ng mga disenyo na palma at mga kadena. Nilagyan din niya ang templo ng mga palamuti na mamahaling bato at ginto na galing pa sa Parvaim. Pinabalutan niya ng ginto ang mga biga, hamba ng pintuan, mga dingding at mga pintuan, at pinaukitan niya ng kerubin ang mga dingding. Ang pinakabanal na lugar ay may lapad na 30 talampakan at may haba na 30 talampakan din, na gaya ng lapad ng templo. Ang loob nito'y binalutan ng mga 21 toneladang ginto. Ang mga pako ay ginto na may timbang na kalahating kilo. Ang mga dingding sa itaas na bahagi ay binalutan din ng ginto. Nagpagawa si Solomon sa loob ng pinakabanal na lugar ng 2 kerubin at pinabalutan ito ng ginto. Ang bawat kerubin ay may 2 pakpak at ang bawat pakpak ay may habang 7 kalahating talampakan. Kaya ang kabuuang haba ng nakalukob na mga pakpak ng 2 kerubin ay 30 talampakan. Ang kabilang dulo ng kanilang pakpak ay nagpapang-abot at ang kabilang pakpak nito ay nakadikit sa dingding. Ang kurtina na nakatakip sa pinakabanal na lugar ay gawa mula sa pinong telang linen na asul, kulay ube at pula na may burdang kerubin. Ang 2 haligi. Gumawa rin si Solomon ng 2 haligi sa harapan ng templo na ang taas ng bawat isa ay 52 talampakan. Ang bawat haligi ay may hugis ulo na ang taas ay 7 kalahating talampakan. Ang bawat hugis ulo ng haligi ay nilagyan ng mga kadena na may nakasabit na mga palamuting. Ang korte ay parang prutas na pomegranata. Ang mga palamuting ito ay 100 piraso. Ipinatayo niya ang mga haligi sa harapan ng templo. Ang isa'y sa gawing timog at ang isa'y sa gawing hilaga. Ang haligi sa gawing timog ay tinawag niyang jakin at ang haligi sa gawing hilaga ay tinawag niyang bowal. Ang kagamitan ng templo. Ika-4 na kabanata. Nagpagawa rin si Solomon ng tansong altar na 30 talampakan ng haba, 30 talampakan ng lapad, at 15 talampakan ang taas. Nagpagawa rin siya ng malaking lalagyan ng tubig na parang kawa na tinatawag na dagat. Ang lalim nito ay 7 kalahating talampakan. Ang luwang ay 15 talampakan, at ang sukat sa paligid ay 45 talampakan. Napapalibutan ito ng 2 hanay ng palamuting hugis toro sa ilalim ng bibig nito. Ang mga palamuti ay kasama na ng gawin ito. Nakapatong ang sisidlan sa likod ng 12 tansong toro na magkakatalikod. Ang 3 toro ay nakaharap sa gawing hilaga. Ang 3 ay sa kanluran. Ang 3 ay sa timog. At ang 3 ay sa gawing silangan. Ang kapal ng sisidlan ay mga 3 pulgada. At ang ilalim nito ay parang bibig ng tasa na nakakurba palabas katulad ng namumukadkad na bulaklak ng liryo. At maaari itong malagyan ng 17,500 galong tubig. Nagpagawa rin siya ng 10 palanggana para paghugasan ng mga kagamitan sa mga handog na sinusunog. Inilagay ang 5 sa gawing timog at ang 5 ay sa gawing hilaga. Pero ang tubig sa lalagyan na tinatawag na dagat ay ginagamit ng mga pari na panghugas. Nagpagawa rin siya ng 10 lalagyan ng ilaw na ginto ayon sa plano at inilagay sa templo, 5 sa gawing hilaga at 5 sa gawing timog. Nagpagawa siya ng 10 mesa at inilagay sa templo, 5 sa gawing timog at 5 sa gawing hilaga. Nagpagawa rin siya ng 100 gintong mangkok na ginagamit sa pangwisik. Nagpagawa rin siya ng bakuran ng mga pari at maluwang na bakuran sa labas. Pinagawan niya ng mga pintuan ang mga daanan papasok sa bakuran ng templo at pinabalutan niya ng tanso. Inilagay niya ang sisidlan ng tubig na tinatawag na dagat sa gawing timog silangan ng templo. Nagpagawa rin siya ng mga palayok, mga pala,
at mga mangkok na ginagamit sa pangwisik. Natapos ni Huram ang lahat ng ipinagawa sa kanya ni Solomon para sa templo ng Diyos. Ito ang kanyang mga ginawa: ang 2 haligi, ang 2 parang mangkok na ulo ng mga haligi, ang 2 magkadugtong na mga kadenang palamuti sa ulo ng mga haligi, ang 400 palamuti na ang hugis ay parang prutas na pomegranata. Nakakabit ang 2 hilera nito sa bawat magkadugtong na mga kadenang nakapaikot sa ulo ng mga haligi, ang mga kariton at mga planggana, ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat, at ang 12 tansong toro sa ilalim nito, ang mga palayok, mga pala, malalaking tinidor para sa karne, at ang iba pang kagamitan. Ang lahat ng bagay na ipinagawa ni Haring Solomon kay Huram na para sa templo ng Panginoon ay gawa lahat sa pinakintab na tanso. Ipinagawa ang mga ito ni Haring Solomon sa pamamagitan ng hulmahan na nasa kapatagan ng Hordan sa pagitan ng Sukot at Zaretan. Napakaraming tanso na ginamit ni Solomon, kaya hindi na kayang alamin ang eksaktong timbang nito. Nagpagawa rin si Solomon ng mga kagamitang ito para sa templo ng Diyos: ang gintong altar, ang mga gintong mesa na pinaglalagyan ng tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos, ang mga patungan ng ilaw na purong ginto, at ang mga lampara nito na pinapailaw sa harapan ng pinakabanal na lugar ayon sa tuntunin tungkol dito, ang palamuting bulaklak, ang mga ilawan, at ang mga pang-ipit na puro ginto lahat, ang mga panggupit ng mitsa ng ilaw, mga mangkok na ginagamit sa pangwisik, mga sandok, at mga sisidlan ng insenso na puro ginto rin lahat, ang mga pintuan ng templo, at ang mga pintuan papasok sa pinakabanal na lugar na nababalutan ng ginto. Ikalimang kabanata. Nang matapos na ni Solomon ang lahat ng gawain para sa templo ng Panginoon, dinala niya sa bodega ng templo ang lahat ng bagay na itinalaga ng ama niyang si David, pati na ang ginto, tilak, at iba pang kagamitan. Dinala sa templo ang kahon ng kasunduan. Ipinatawag ni Haring Solomon sa Jerusalem ang mga tagapamahala ng Israel at ang lahat ng pinuno ng mga lahi at ng mga pamilya sa Israel para kunin ang kahon ng kasunduan ng Panginoon mula sa Zion, ang lungsod ni David. Pumunta silang lahat kay Haring Solomon noong panahon ng pista ng pagtatayo ng mga kubol ng 7 buwan. Nang magkatipo na ang lahat ng tagapamahala ng Israel, kinuha ng mga pari at ng mga Levita ang kahon, ang toldang tipanan, at ang mga banal na gamit nito. Dinala nilang lahat ito sa templo. Naghandog si Haring Solomon at ang buong mamamayan ng Israel sa harapan ng kahon ng kasunduan. Napakaraming tupa at baka ang kanilang inihandog, hindi ito mabilang dahil sa dami. Pagkatapos, dinala ng mga pari ang kahon ng kasunduan ng Panginoon sa lugar nito, doon sa pinakaloob ng templo, sa pinakabanal na lugar, sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakalukob ang pakpak ng mga kerubin, kaya natatakpan ang kahon at ang mga hawakang pasanan nito. Itong mga hawakang pasanan ay mahaba. Ang dulo nito ay kita sa banal na lugar, sa harapan ng pinakaloob ng templo. Pero hindi ito makita sa labas ng banal na lugar. At naroon pa ito hanggang ngayon. Walang ibang laman ang kahon, maliban sa 2 malalapad na bato na inilagay ni Moises noong nandoon siya sa Horeb, kung saan gumawa ng kasunduan ng Panginoon sa mga Israelita pagkatapos nilang lumabas sa Ehipto. Pagkatapos, lumabas ang mga pari sa banal na lugar. Ang lahat ng pari na naroon ay nagpakalinis, oras man ang kanilang paglilingkod o hindi. Ang mga musikerong Levita na sina Asaph, Heman, Jedutun at ang kanilang mga anak at mga kamag-anak ay tumayo sa bandang silangan ng altar. Nakasuot sila ng pinong linen at tumutugtog ng pompyang, alpa at lira. Sinasamahan sila ng 120 pari na nagpapatunog ng trumpeta. Ang mga awit ay nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon.
na tinutugtugan ng mga trumpeta, pumpyang, at iba pang mga instrumento. Ito ang kanilang inaawit. Ang Panginoon ay mabuti. Ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Pagkatapos, may ulap na bumalot sa templo ng Panginoon. Hindi na makaganap ang mga pari ng kanilang gawain sa templo dahil sa ulap. Dahil binalot ng makapangyarihang presensya ng Panginoon ang kaniyang templo. Ika-6 na kabanata. At nanalangin si Solomon, "Sinabi niyo po, Panginoon, na maninirahan kayo sa makapal na ulap. Nagpatayo po ako ng kahanga-hangang templo para sa inyo, na matatahanan niyo magpakailanman." Ang mensahe ni Solomon sa mga mamamayan ng Israel. At humarap si Haring Solomon sa buong kapulungan ng Israel na nakatayo roon at sila'y binasbasan. Sinabi niya, "Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Tinupad niya ang kanyang pangako sa aking ama na si David, sapagkat sinabi niya, mula ng araw na inilabas ko ang mga mamamayan kong Israelita sa Ehipto, hindi ako pumili ng lungsod sa kahit anong lahi ng Israel para pagtayuan ng templo sa pagpaparangal sa akin. At hindi rin ako pumili ng haring mamamahala sa mga mamamayan kong Israelita. Ngunit ngayon, pinili ko ang Jerusalem para doon pararangalan ang aking pangalan. At pinili ko si David para mamahala sa mga mamamayan kong Israelita. Nasa puso ng aking amang si David na magtayo ng templo sa pagpaparangal sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pero sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuti na naghahangad kang magpatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan. Ngunit hindi ikaw ang magtatayo nito, kundi ang sarili mong anak. Siya ang magtatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan." Tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Ako ang pumalit sa aking amang si David bilang hari ng Israel, ayon sa pangako ng Panginoon. At ipinatayo ko ang templo para parangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Nagpagawa ako ng lugar doon sa templo para sa kahon, kung saan nakalagay ang kasunduan ng Panginoon na kanyang ginawa sa mamamayan ng Israel. Ang panalangin ni Solomon para sa mamamayang Israel. Sa harap ng buong kapulungan ng Israel, lumapit si Solomon sa altar ng Panginoon at itinaas niya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, tumayo siya sa tansong entablado na kanyang ipinagawa. Ito'y may haba at luwang na 7.5 talampakan at may taas na 4.5 talampakan. At lumuhod si Solomon sa harap ng mga mamamayan ng Israel na nakataas ang kanyang mga kamay. Nanalangin siya, "O Panginoon, Diyos ng Israel, wala pong Diyos na katulad niyo sa langit o sa lupa. Tinutupad niyo ang inyong kasunduan at ipinapakita ang inyong pag-ibig sa inyong mga lingkod na sumusunod sa inyo ng buong puso. Tinupad niyo ang inyong ipinangako sa aking amang si David na inyong lingkod. Kayo po ang nangako at kayo rin ang tumupad sa araw na ito. At ngayon, Panginoon, Diyos ng Israel, tuparin niyo po ang inyong ipinangako sa inyong lingkod na si David na aking ama. Nang sinabi niyo po sa kanya, laging sa angkan mo magmumula ang maghahari sa Israel, kung matapat na susunod sa akin ang mga angkan mo, tulad ng iyong ginawa. Kaya ngayon, O Diyos ng Israel, tuparin niyo po ang ipinangako ninyo sa lingkod ninyong si David na aking ama. Ngunit makakatira nga po ba kayo, O Diyos, sa mundo kasama ng mga tao? Hindi nga kayo magkakasya kahit sa pinakamataas na langit. Ano pa kaya kung sa templo na ipinatayo ko? Ngunit pakinggan ninyo ako na inyong lingkod sa aking pananalangin at pagsusumamo, O Panginoon na aking Diyos. Pakinggan niyo ang panawagan at pananalangin ko sa inyong presensya. Ingatan niyo po sana ang templong ito araw at gabi, ang lugar na sinabi niyong kayo'y pararangalan.
Pakinggan niyo po sana ako na inyong lingkod sa aking pananalangin sa harap ng altar na ito. Pakinggan niyo po ang mga kahilingan ko at ng mga mamamayan niyo kapag sila'y nanalangin na nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan niyo kami riyan sa inyong luklukan sa langit. At kung marinig niyo kami, patawarin niyo po kami. Kung ang isang tao ay pinagbintangang nagkasala sa kanyang kapwa, at pinapunta siya sa inyong altar sa templo na ito para sumumpa na inosente siya, dinggin niyo po ito riyan sa langit, at hatulan ang inyong mga lingkod, ang nagbintang at ang pinagbintangan. Parusahan niyo po ang nagkasala ayon sa kanyang ginawa, at palayain ang walang sala para mahayag na inosente siya. Kung ang mga mamamayan niyong Israelita ay matalo ng mga kalaban nila, dahil nagkasala sila sa inyo, at kung manumbalik sila at magpuri sa inyo at manalangin sa templong ito, dinggin niyo po sila riyan sa langit. Patawarin niyo sila sa kanilang kasalanan, at dalhin ninyo sila pabalik sa lupaing ibinigay ninyo sa kanila at sa mga ninuno nila. Kung hindi niyo pauulanin, dahil nagkasala ang inyong mga mamamayan sa inyo, at kung manalangin po silang nakaharap sa templong ito at magpuri sa inyo, at magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil pinarusahan niyo sila, dinggin niyo po sila riyan sa langit. Patawarin niyo po sila na inyong mga lingkod, ang inyong mga mamamayang Israelita. Turuan niyo po sila ng matuwid na pamumuhay, at padalhan ng ulan ang lupain na inyong ibinigay sa kanila bilang pag-aari. Kung may dumating pong taggutom sa lupain ng inyong mga mamamayan, o salot, o malanta ang mga tanim, o peste sa mga tanim gaya ng mga balang at mga uod, o palibutan ng mga kalaban ang alinman sa kanilang mga lungsod, o sumapit man sa kanila ang kahit anong karamdaman, at kung mayroon po sa kanila na mananalangin o hihiling sa inyo, dinggin niyo po sila. Kung kinikilala po nilang dahil sa kanilang mga kasalanan, dumating ang mga pagtitiis at sakuna sa kanila, at manalangin po sila ng nakataas ang kanilang mga kamay na nakaharap sa templong ito, dinggin niyo po sila riyan sa inyong luklukan sa langit. Patawarin niyo po sila at gawin sa bawat isa ang nararapat sa kanilang mga ginawa, dahil alam niyo po ang bawat puso nila. Tunay na tanging kayo lamang po ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Gawin niyo po ito para gumalang sila sa inyo at sumunod sa inyong pamamaraan, habang nakatira sila sa lupaing ibinigay niyo sa aming mga ninuno. Kung ang mga dayuhan na nakatira sa malayong lugar ay makarinig ng inyong kadakilaan at kapangyarihan, at pumunta sila rito para sumamba sa inyo, at manalangin na nakaharap sa templong ito, dinggin niyo po sila riyan sa inyong luklukan sa langit, at gawin ang kahit anong hinihiling nila, para ang lahat po ng tao sa mundo ay makakilala sa inyo at gumalang po sa inyo gaya ng inyong mga mamamayang Israelita, at para malaman po nilang pinaparangalan kayo sa templo na aking ipinatayo. Kung ang inyo pong mamamayan ay makikipaglaban ayon sa inyong utos, at kung mananalangin po sila sa inyo, na nakaharap sa lungsod na ito na pinili nyo, at sa templo na aking ipinatayo para sa karangalan ng inyong pangalan, dinggin nyo po ang kanilang mga dalangin at mga kahilingan diyan sa langit, at bigyan sila ng tagumpay. Kung magkasala sila sa inyo, dahil wala kahit isa man na hindi nagkakasala, at sa inyong galit ay ipinatalo nyo sila sa kanilang mga kalaban, at binihag at dinala sila sa malayo o sa malapit na lugar, at kung sa huli magbago ang kanilang mga puso roon, at magsisi at magmakaawa po sa inyo na nagsasabi, nagkasala kami, at napakasama ng aming mga ginawa, dinggin nyo po ang kanilang dalangin. Kung babalik po sila sa inyo ng buong puso't isipan, doon sa lugar na pinagbihagan sa kanila, at manalangin po sila na nakaharap sa lupaing ito, na ibinigay nyo sa kanilang mga ninuno, sa lungsod na ito na pinili po ninyo, at sa templong aking ipinatayo para sa karangalan ng inyong pangalan,
Dinggin niyo po ang kanilang mga dalangin at mga kahilingan diyan sa inyong luklukan sa langit, at bigyan sila ng tagumpay. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan laban sa inyo. O aking Diyos, sagutin niyo po sana ang mga dalangin na ginawa sa lugar na ito. Ngayon, Panginoong Diyos, pumunta na po kayo sa templo niyo kasama ng kahon ng kasunduan na simbolo ng inyong kapangyarihan. Sana'y lagi pong magtagumpay ang inyong mga pari at magsaya ang mga mamamayan ninyo sa inyong kabutihan. O Panginoong Diyos, huwag niyo pong itakwil ang pinili niyong hari. Alalahanin niyo po ang inyong ipinangako kay David na inyong lingkod, na iibigin siyang lubos. Ang pagtatalaga ng templo. Ikapitong kabanata. Nang matapos ni Solomon ang kanyang panalangin, may apoy na bumaba mula sa langit at tinupok ang handog na sinusunog at ang iba pang mga handog, at nabalot ng makapangyarihang presensya ng Panginoon ang templo. Hindi makapasok ang mga pari sa templo ng Panginoon dahil ang makapangyarihang presensya ng Panginoon ay bumalot sa templo. Nang makita ng lahat ng mga Israelita ang apoy na bumaba at ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa ibabaw ng templo, lumuhod sila at sumamba sa Panginoon na may pasasalamat. Sinabi nila, "Ang Panginoon ay mabuti, ang pag-ibig niya'y walang hanggan." Pagkatapos, naghandog sa Panginoon si Haring Solomon at ang lahat ng mamamayan. Naghandog sila ng 22,000 baka at 120,000 tupat kambing. Sa ganitong paraan itinalaga ng hari at ng mga mamamayan ang templo ng Panginoon. Pumwesto ang mga pari sa templo at ganoon din ang mga Levita na umaawit. Ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Tinutugtog nila ang awit gamit ang mga instrumento na ipinagawa ni Haring David sa pagpupuri sa Diyos. Sa harap ng mga Levita, ang mga pari ay nagpapatunog din ng mga trumpeta nila habang nakatayo ang lahat ng mga Israelita. Itinalaga ni Solomon ang bakuran sa harap ng templo ng Panginoon para roon mag-alay ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, at mga taba bilang handog para sa mabuting relasyon. Dahil ang tansong altar na ipinagawa niya ay hindi kakasya para sa mga handog na ito, nagdiwang pa si Solomon at ang lahat ng mga Israelita ng pista ng pagtatayo ng mga kubol ng 7 araw. Napakarami ng mga mamamayan na nagtipon mula sa Lebo Hamat sa gawing hilaga hanggang sa lambak ng Ehipto sa gawing timog. Nang ika-8 araw, ginanap nila ang huling pagtitipon dahil ipinagdiwang nila ang pagtatalaga ng altar at ng buong templo ng ika-7 araw at ng pista ng pagtatayo ng mga kubol ng ika-7 araw. Kinabukasan na siyang ika-23 araw ng ika-7 buwan, pinauwi ni Solomon ang mga tao. Umuwi sila na masaya dahil sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon kay David at kay Solomon at sa mga mamamayan niyang Israelita. Nagpakita ang Diyos kay Solomon. Nang matapos ni Solomon ang pagpapatayo ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo, natapos niya ang lahat ng binalak niya para rito. At isang gabi, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Narinig ko ang panalangin mo, at pinili ko ang templong ito na lugar para pag-aalayan ng mga handog. Halimbawang hindi ko paulanin o kaya na may magpadala ako ng mga balang sa lupa na kakain ng mga tanim, o magpadala ako ng salot sa aking mga mamamayan. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit, at patatawarin ang kanilang kasalanan, at pagpapalain kong muli ang kanilang lupain. Papansinin ko sila, at pakikinggan ang kanilang mga panalangin sa lugar na ito. Dahil ang templong ito ay pinili kong isang lugar kung saan pararangalan ako magpakailanman.
iingatan ko ito at laging aalagaan. At ikaw kung mamumuhay ka sa aking harapan, gaya ng iyong amang si David, at kung gagawin mo ang lahat ng ipinapagawa ko sa iyo, at tutuparin ang aking mga tuntunin at mga utos, paghahariin ko ang iyong mga angkan magpakailanman. Ipinangako ko ito sa iyong amang si David nang sabihin ko sa kanya, hindi ka mawawala ng angkan na maghahari sa Israel. Pero kung tatalikod kayo at hindi tutuparin ang aking mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, at kung maglilingkod at sasamba kayo sa ibang mga Diyos, palalayasin ko kayo sa lupain na ibinigay ko sa inyo, at itatakwil ko ang templong ito na pinili kong lugar para sa karangalan ng aking pangalan, at ito'y kukutsain at pagtatawanan ng lahat ng tao. At kahit maganda at tanyag ang templong ito, gigibain ko ito. Magugulat at magtataka ang lahat ng daraan dito at magsasabi, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupain at sa templong ito? Sasagot ang iba, dahil itinakwil nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa Ehipto, at naglingkod sila at sumamba sa ibang mga Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit pinadalhan sila ng Panginoon ng mga kasamaang ito. Ang iba pang naipatayo ni Solomon. Ikawalong kabanata. Pagkatapos ng 20 taong pagpapatayo ni Solomon ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo, muli niyang ipinatayo ang mga bayan na ibinigay sa kanya ni Hiram at pinatirhan sa mga Israelita. Ito rin ang panahong nilusob ni Solomon at inagaw ang Hamat-Zoba. Ipinatayo rin niyang muli ang Tadmor na nasa disyerto at ang mga lungsod sa Hamat na pinaglalagyan ng kanyang mga pangangailangan. Pinatibay niya ang itaas at ilalim na bahagi ng Bet-Horon. Pinaligiran niya ito ng mga pader at pinalagyan ng pintuan na may mga kandado. Ganito rin ang ginawa niya sa Baalat at sa iba pang mga lungsod, na lagayan ng kanyang mga pangangailangan, mga karwahe, at mga kabayo. Ipinatayo niya ang lahat ng gusto niyang ipatayo sa Jerusalem, Lebanon, at sa lahat ng lupaing sakop niya. May mga tao pang naiwan sa Israel na hindi mga Israelita. Sila ang mga lahi ng mga Hiteo, Amoreo, Perezeo, Hiveo, at mga Jebuseo na hindi nalipol ng mga Israelita nang agawin nila ang lupain ng Kanaan. Ginawa silang alipin ni Solomon at pinilit na gumawa at nanatili silang alipin hanggang ngayon. Pero hindi ginawang alipin ni Solomon ang sinumang Israelita. Sa halip ginawa niya itong kanyang mga sundalo, mga kapitan ng kanyang mga sundalo, at mga kumander ng kanyang mga mangangarwahe at mga mangangabayo. Ang 250 sa kanila ay ginawa ni Solomon na mga opisyal na namamahala ng mga gumagawa sa kanyang mga proyekto. Nang matapos na ang palasyo na ipinagawa ni Solomon para sa kanyang asawa na anak ng Faraon, inilipat niya ang kanyang asawa roon mula sa lungsod ni David, sapagkat sinabi niya, hindi pwedeng tumira ang asawa ko sa palasyo ni Haring David, dahil banal ang lugar na iyon, dahil naroon dati ang kahon ng Panginoon. Pagkatapos naghandog si Solomon ng mga handog na sinusunog para sa Panginoon sa altar na kanyang ipinatayo sa harapan ng balkonahe ng templo. Tinupad niya ang utos ni Moises na maghandog ayon sa nararapat na ihandog araw-araw at sa panahon ng araw ng pamamahinga, pista ng pagsisimula ng buwan, at ng 3 pista na ipinagdiriwang taon-taon, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng pag-aani, at pista ng pagtatayo ng mga kubol. At ayon sa tuntunin ng ama niyang si David, pinagbukod-bukod niya ang mga pari at mga Levita para sa kanilang mga gawain. Ang mga Levita ang nangunguna sa mga tao sa pagpupuri sa Diyos, at sila ang tumutulong sa mga pari sa kanilang gawain sa templo araw-araw. Ibinukod din niya ang mga gwardya ng bawat pintuan sa templo, dahil ito ang utos ni David na lingkod ng Diyos.
Sinunod ni Solomon ang lahat ng utos ni Haring David tungkol sa mga pari at mga Levita at sa mga bodega. Natapos ang lahat ng ipinagawa ni Solomon sa templo mula sa paglalagay ng pundasyon nito hanggang sa matapos ito. Pagkatapos, pumunta si Solomon sa Ezion-Geber at Elat, sa baybayin ng dagat na pula sa lupain ng Edom. Pinadalhan siya ni Hiram ng mga barko na pinamahalaan ng sarili niyang mga opisyal na mahuhusay na mandaragat. Naglakbay sila kasama ng mga tauhan ni Solomon papuntang Ophir. At sa pagbalik nila, may dala silang mga 16 na toneladang ginto at dinala nila ito kay Haring Solomon. Dumalaw ang reyna ng Sheba kay Haring Solomon. Ikasyam na kabanata. Nang mabalitaan ng reyna ng Sheba ang katanyagan ni Solomon, pumunta siya sa Jerusalem para subukin ang karunungan ni Solomon sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Dumating siya na kasama ang marami niyang tauhan at may dala siyang mga kamelyo na kargado ng mga regalo na mga pampalasa, napakaraming ginto at mamahaling mga bato. Nang makita niya si Solomon, itinanong niya rito ang lahat ng nasa kanyang isipan. Sinagot ni Solomon ang lahat niyang mga katanungan at walang anumang bagay ang hindi niya naipaliwanag sa kanya. Nang mapatunayan ng reyna ng Sheba ang karunungan ni Solomon at nang makita niya ang ganda ng palasyo na kanyang ipinatayo, lubos siyang namangha. Ganoon din nang makita niya ang pagkain sa mesa ng hari, ang pamamahala ng kanyang mga opisyal, ang paglilingkod ng kanyang mga alipin at mga tagasilbi ng kanyang alak na may magagandang uniforme, at ang mga handog na sinusunog na kanyang inihandog sa templo ng Panginoon. Sinabi niya sa hari, "Totoo nga ang nabalitaan ko sa aking bansa tungkol sa inyong mga gawa at karunungan. Hindi ako naniwala hanggang sa pumunta ako rito at nakita ko mismo. Ang totoo, wala sa kalahati ng nabalitaan ko tungkol sa inyo ang nakita ko. Ang karunungan ninyo ay higit pa kaysa sa nabalitaan ko. Napakapalad ng mga tauhan ninyo. Napakapalad ng inyong mga opisyal na naglilingkod sa inyo, dahil palagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon na inyong Diyos na nalugod sa inyo at naglagay sa inyo sa trono upang maghari para sa Kanya. Dahil sa pag-ibig ng inyong Diyos sa Israel at sa kagustuhan niyang manatili ang bansang ito magpakailanman, ginawa niya kayong hari nito para mamahala na may katarungan at katuwiran. Binigyan niya ang hari ng 5 toneladang ginto, maraming sangkap at mamahaling mga bato. Wala nang makakapantay sa dami ng sangkap na ibinigay ng reyna ng Sheba kay Haring Solomon. May dala rin kay Haring Solomon ang mga tauhan niya at ang mga tauhan ni Hiram na mga ginto, maraming kahoy na almug at mamahaling mga bato galing sa Ophir. Ginamit ng hari ang mga kahoy na almug para gawing hagdanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo, at ang iba'y ginawang mga alpa at mga lira para sa mga musikero. Wala pang sinuman ang nakakita ng mga ganoong bagay sa Huda. Ibinigay ni Haring Solomon sa reyna ng Sheba ang kahit anong hingi nito. Mas sobra pa ang ibinigay ni Solomon sa kanya kaysa sa dinala niya. Pagkatapos, umuwi na ang reyna kasama ng mga tauhan niya. Ang kayamanan ni Solomon. Taon-taon, tumatanggap si Solomon ng mga 23 toneladang ginto. Bukod pa rito ang mga buwis na dala ng mga negosyante. Nagbibigay din sa kanya ng mga ginto at pilak ang lahat ng hari ng Arabia at ang mga gobernador ng Israel. Nagpagawa si Haring Solomon ng 200 malalaking pananggalang na ang bawat isa ay nababalutan ng mga 7 kilong ginto. Nagpagawa rin siya ng 300 maliliit na pananggalang na ang bawat isa ay nababalutan ng mga 3.5 kilong ginto. Pinalagay niya itong lahat sa bahagi ng palasyo na tinatawag na kagubatan ng Lebanon. Nagpagawa rin ang hari ng isang malaking trono na gawa sa mga pangil ng elepante.
at binalutan ito ng purong ginto. May 6 na baitang ang trono at may tungtungan ito ng paa na ginto. Sa bawat gilid nito ay may estatwang leon na nakatayo. At mayroon ding estatwa ng leon sa bawat gilid ng baitang. Ang estatwang leon sa 6 na baitang ay 12 lahat. Walang trono na katulad nito, kahit saan mang kaharian. Ang lahat ng kopa ni Haring Solomon ay purong ginto, at ang lahat ng gamit sa bahagi ng palasyo na tinatawag na kagubatan ng Lebanon ay puro ginto rin. Hindi ito ginawa sa pilak, dahil maliit lang ang halaga nito ng panahon ni Solomon. May mga barko rin si Solomon na pangnegosyo, na ang tripulante ay ang mga tauhan ni Hiram. Ang mga barkong ito ay umuuwi 1 beses sa bawat 3 taon, na may dalang mga ginto, pilak, pangil ng elepante, at malalakit maliliit na uri ng mga unggoy at pabo real. Walang sinumang hari sa mundo na makakapantay sa karunungan at kayamanan ni Haring Solomon. Ang lahat ng hari sa mundo ay naghahangad na makita si Solomon para makapakinig ng karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya. Taon-taon ang bawat dumadalaw sa kanya ay may dalang mga regalo, mga bagay na gawa sa pilak at ginto, mga damit, mga sandata, mga sangkap, mga kabayo at mga mola. May 4,000 kwadra si Solomon para sa kanyang mga kabayo at mga karwahe. Siya'y may 12,000 kabayo na inilagay niya sa lungsod na lagayan ng kanyang mga karwahe, at ang iba'y doon sa Jerusalem. Sinakop niya ang lahat ng hari mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo at sa hangganan ng Ehipto. Noong panahon na siya ang hari, ang pilak sa Jerusalem ay gaya lang ng ordinaryong mga bato, at ang kahoy na sedro ay kasindami ng mga ordinaryong kahoy na sikomoro sa mga kaburulan sa kanluran. Ang mga kabayo ni Solomon ay nagmula sa Ehipto at sa iba pang mga bansa. Ang pagkamatay ni Solomon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Solomon mula sa simula hanggang sa katapusan ay nakasulat sa aklat ni Propeta Nathan, sa mga mensahe ni Ahiya na taga Shilo, at sa mga pangitain ni Ido na propeta, na nagsasabi rin tungkol sa paghahari ni Jeroboam na anak ni Nebat. Sa Jerusalem nakatira si Solomon habang naghahari siya sa buong Israel sa loob ng 40 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa lungsod ng ama niyang si David, at ang anak niyang si Rehoboam ang pumalit sa kanya bilang hari. Nagrebelde ang Israel kay Rehoboam. 10 kabanata. Pumunta si Rehoboam sa Shechem, kung saan nagtipon ang lahat ng mga Israelita para hirangin siya na hari. Nang mabalitaan ito ni Jeroboam na anak ni Nebat, bumalik siya sa Israel, sapagkat sa panahong ito, doon siya nakatira sa Ehipto, kung saan tumakas siya kay Haring Solomon. Ipinatawag ng mga Israelita si Jeroboam, at pumunta sila kay Rehoboam at sinabi, "Mabigat ang mga ipinapatupad ng inyong ama sa amin. Pero kung pagagaan ninyo ito, paglilingkuran namin kayo." Sumagot si Rehoboam, "Bigyan niyo muna ako ng 3 araw para pag-isipan ito. Pagkatapos bumalik kayo sa akin." Kaya umuwi ang mga tao. Nakipagkita agad si Haring Rehoboam sa mga tagapamahala na naglilingkod sa ama niyang si Solomon, nang nabubuhay pa ito. Nagtanong si Rehoboam sa kanila, "Ano ba ang maipapayo ninyo na isasagot ko sa hinihiling ng mga taong iyon?" Sumagot sila, "Kung ipapakita nyo ang inyong kabutihan sa kanila, at ibibigay sa kanila ang kanilang kahilingan, maglilingkod sila sa inyo magpakailanman." Pero hindi sinunod ni Rehoboam ang kanilang payo. Sa halip nakipagkita siya sa mga kababata niya na naglilingkod sa kanya. Nagtanong siya sa kanila, "Ano ba ang maipapayo nyo na isasagot ko sa kahilingan ng mga taong iyon?" Humihiling sila sa akin na pagaanin ko ang mabigat na mga ipinatutupad ng aking ama sa kanila. Sumagot ang mga binata, "Ito ang isagot mo sa mga taong iyon
na humihiling sa iyo. Ang aking kalingkingan ay mas malaki pa sa baywang ng aking ama. Ang ibig kong sabihin, mas mabigat pa ang ipapatupad ko sa inyo kaysa sa ipinapatupad ng aking ama. Kung pinalo kayo ng aking ama ng latigo, papaluin ko kayo ng latigong may matalim na mga bakal. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao kay Haring Rehoboam ayon sa sinabi ng hari sa kanila. Pero hindi tinupad ni Rehoboam ang ipinayo ng mga tagapamahala. Sa halip, pinagsalitaan niya ng masasakit ang mga tao ayon sa ipinayo ng mga binata. Sinabi niya sa kanila, "Mabigat ang ipinapatupad ng aking ama sa inyo, pero mas mabigat pa ang ipapatupad ko sa inyo. Kung pinalo kayo ng aking ama ng latigo, papaluin ko kayo ng latigong may matalim na mga bakal." Kaya hindi nakinig ang hari sa mga tao. Ito'y niloob ng Diyos para matupad ang kanyang sinabi kay Jeroboam na anak ni Nebat sa pamamagitan ni Ahaya na taga Shilo. Nang malaman ng mga Israelita na hindi sila pinakinggan ng hari, sinabi nila sa hari, "Hindi kami bahagi ng lahi ni David. Bahala ka na sa iyong kaharian. Hali kayo mga Israelita, umuwi na tayo." Kaya umuwi ang lahat ng mga Israelita. Ang mga Israelita lang na nakatira sa mga bayan ng Huda ang pinamahalaan ni Rehoboam. Ngayon, pinapunta ni Haring Rehoboam sa mga Israelita si Adoram, ang tagapamahala ng mga tao na pinagtatrabaho ng sapilitan, para makipag-ayos sa kanila. Pero binato siya ng mga Israelita hanggang sa mamatay. Nagmamadaling sumakay si Rehoboam sa kanyang karwahe at tumakas papunta sa Jerusalem. Hanggang ngayon, nagre-rebelde ang mga Israelita sa mga angkan ni David. Binalaan ni Shemaya si Rehoboam. 11 kabanata. Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mahuhusay na sundalo ng mga lahi ni Huda at Benjamin. Nakapagtipon siya ng 180,000 sundalo na makikipaglaban sa mga mamamayan ng Israel at para bawiin ang kaharian niya. Pero sinabi ng Panginoon kay Shemaya na kanyang lingkod, "Sabihin mo kay Haring Rehoboam ng Huda na anak ni Solomon at sa lahat ng Israelita sa Huda at Benjamin na ito ang sinasabi ko, huwag kayong makipaglaban sa inyong kadugo. Umuwi kayo, dahil kalooban ko ang lahat ng ito." Sumunod sila sa Panginoon, at hindi nila nilusob si Jeroboam. Nagpaiwan si Rehoboam sa Jerusalem, at pinalakas niya ang mga bayan na ito para maprotektahan ang Huda: Bethlehem, Etam, Tekoa, Betzur, Soko, Adulam, Gath, Maresya, Sif, Adoraim, Lakish, Azeka, Zora, Ayalon at Hebron. Ito ang mga napapadirang lungsod sa Huda at Benjamin. Pinatatag niya ang mga tanggulan nito at pinalagyan ito ng mga commander. Sila'y binigyan niya ng mga pagkain, langis ng olibo at katas ng ubas. Pinalagyan niya ang mga lungsod ng mga pananggalang at mga sibat bilang dagdag na pampatibay. Kaya ang Huda at ang Benjamin ay naging sakop niya. Pero ang mga pari at mga Levita na nakatira kasama ng ibang lahi ng Israel ay kumampi kay Rehoboam. Ang mga Levitang ito ay iniwan ang kanilang bahay at lupa at lumipat sa Huda at Jerusalem dahil itinakwil sila ni Jeroboam at ng mga anak nito bilang mga pari ng Panginoon. Nagtalaga si Jeroboam ng sarili niyang mga pari sa mga sambahan sa matataas na lugar, kung saan sumasamba sila sa kanilang mga Diyos-Diyosa na kambing at baka na gawa ni Jeroboam. Ang mga Israelita sa ibang lahi ng Israel na gustong dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay sumunod sa mga Levita sa Jerusalem para makapaghandog sila ng mga handog sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Pinatibay nila ang kaharian ng Huda, at sa loob ng 3 taon, sinuportahan nila si Rehoboam na anak ni Solomon. Sumunod sila sa Panginoon, gaya ng kanilang ginawa
noong naghari sina David at Solomon. Ang pamilya ni Rehoboam. Pinakasalan ni Rehoboam si Mahalat na anak ni Jerimoth, na anak ni David, at si Abiahil na anak ni Eliab at apo ni Jesse. Si Rehoboam at si Mahalat ay may 3 anak na lalaki na sina Jeush, Shemariah, at Zaham. Pinakasalan din ni Rehoboam si Maaka na anak ni Absalom. Ang kanilang mga anak na lalaki ay sina Abijah, Atay, Ziza, at Shelomit. Mas mahal ni Rehoboam si Maaka kaysa sa iba niyang mga asawa. May 18 asawa si Rehoboam at may 60 siyang mga asawang alipin. At ang mga anak niya ay 28 lalaki at 6 na babae. Ang anak niya kay Maaka na si Abijah ang pinili niyang maging pinuno ng mga anak niyang prinsipe, na nangangahulugang si Abijah ang papalit sa kanya bilang hari. Maingat na binigyan ni Rehoboam ng katungkulan ang iba pa niyang mga anak, at inilagay niya sila sa napapadirang lungsod ng Huda at Benjamin. Binigyan niya sila ng kanilang mga pangangailangan at mga asawa. Nilusob ni Shisak ang Jerusalem. 12 kabanata. Nang matatag na ang pagkahari ni Rehoboam at makapangyarihan na siya, itinakwil niya at ng buong Israel ang kautusan ng Panginoon. Dahil hindi sila matapat sa Panginoon, nilusob ni Haring Shisak ng Ehipto ang Jerusalem noong 5 taon ng paghahari ni Rehoboam. Kasama ni Shisak ang 1,200 karwahe, 60,000 mga ngabayo, at napakaraming sundalo, na ang iba sa kanila ay galing pa sa Libya, Sukot at Ethiopia. Sinakop ni Shisak ang napapadirang lungsod ng Huda at lumusob hanggang sa Jerusalem. Pagkatapos pumunta si Propeta Shemaiah kay Rehoboam at sa mga pinuno ng Huda na tumakas sa Jerusalem dahil sa takot kay Shisak. Sinabi ni Shemaiah sa kanila, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, itinakwil niyo ako, kaya ngayon pababayaan ko kayo kay Shisak." Nagpakumbaba ang hari at ang mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, "Matuwid ang Panginoon." Nang makita ng Panginoon na sila'y nagpakumbaba, sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Shemaiah, "Dahil nagpakumbaba sila, hindi ko sila lilipulin at hindi magtatagal, ay palalayain ko sila. Pero ipapasakop ko sila sa Kanya, para matutuhan nila na mas mabuti ang maglingkod sa akin, kaysa sa paglingkuran ang mga makalupang hari." Nang nilusob ni Haring Shisak ng Ehipto ang Jerusalem, ipinakuha niya ang mga kayamanan sa templo ng Panginoon at sa palasyo. Kinuha niya ang lahat, pati ang lahat ng pananggalang na ginto na ipinagawa ni Solomon. Kaya nagpagawa si Haring Rehoboam ng mga pananggalang na tanso, nakapalit ng mga ito, at ipinamahala niya ito sa mga opisyal ng mga gwardya ng pintuan ng palasyo. At kapag pupunta ang hari sa templo ng Panginoon, sasama sa kanya ang mga tagapagbantay na nagdadala ng mga pananggalang na ito, at pagkatapos ibabalik din nila ito sa kanilang kwarto. Dahil nagpakumbaba si Rehoboam, nawala ang galit ng Panginoon sa kanya, at hindi siya nalipol ng lubos. May natira pang kabutihan sa Huda. Lalong tumatag ang pamamahala ni Haring Rehoboam at nagpatuloy siya sa paghahari roon sa Jerusalem. Siya'y 41 taong gulang nang maging hari, at naghari siya ng 17 taon sa Jerusalem, ang lungsod na pinili ng Panginoon sa lahat ng lahi ng Israel, kung saan pararangalan siya. Ang ina ni Rehoboam ay si Naama, na isang Amonita. Pero gumawa ng kasamaan si Rehoboam dahil hindi siya naghangad na hanapin ang Panginoon. Ang salaysay tungkol sa paghahari ni Rehoboam mula sa umpisa hanggang sa katapusan ay nakasulat sa aklat ni Propeta Shemaiah at aklat ni Propeta Ido, na talaan ng mga salinlahi. Nagpatuloy ang paglalaban ni Rehoboam at Jeroboam. Nang mamatay si Rehoboam, inilibing siya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Abijah ang pumalit sa kanya
bilang hari. Ang paghahari ni Abijah sa Huda. 13 kabanata. Naging hari ng Huda si Abijah noong 18 taon ng paghahari ni Jeroboam sa Israel. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya sa loob ng 3 taon. Ang ina niya ay si Maaka, na anak ni Uriel, na taga-Gibeya. Naglaban sina Abijah at Jeroboam. Lumusob si Abijah kasama ang 400,000 matatapang na tao, at naghanda si Jeroboam ng 800,000 matatapang na tao sa pakikipaglaban. Pagdating nila Abijah sa mababang bahagi ng Efraim, tumayo si Abijah sa bundok ng Zemaraim at sumigaw kay Jeroboam at sa mga taga-Israel, "Makinig kayo sa akin. Hindi nyo ba alam na ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay gumawa ng walang hanggang kasunduan kay David, na siya at ang kanyang mga angkan ang maghahari sa Israel magpakailanman? Pero ikaw, Jeroboam na anak ni Nebat, ay nagrebelde sa iyong amo na si Solomon, na anak ni David. Sumama sa iyo ang mga walang kwentang tao, at kumakalaban sa anak ni Solomon na si Rehoboam, noong bata pa ito, at wala pang karanasan at kakayahang lumaban sa inyo. At ngayon, gusto niyong kalabanin ang kaharian ng Panginoon, na pinamamahalaan ng angkan ni David. Nagmamayabang kayo na marami ang mga sundalo ninyo, at dala niyo ang mga gintong baka, na ipinagawa ni Jeroboam bilang mga Diyos ninyo. Pinalayas niyo ang mga pari ng Panginoon na angkan ni Aaron, at ang mga Levita, at pumili kayo ng sarili niyong mga pari gaya ng ginagawa ng ibang mga bansa. Sino man sa inyo na may toro at 7 lalaking tupa, ay maaari nang italaga bilang pari ng inyong huwad na mga Diyos. Pero kami, ang Panginoon ang aming Diyos, at hindi namin siya itinakwil. Ang mga pari namin na naglilingkod sa Panginoon ay mga angkan ni Aaron, at tinutulungan sila ng mga Levita. Tuwing umaga at gabi, naghahandog sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog at insenso. Naglalagay sila ng tinapay sa mesa na itinuturing na malinis. At tuwing gabi, sinisindihan nila ang mga ilaw na nasa gintong mga patungan. Tinutupad namin ang mga utos ng Panginoon naming Diyos. Pero kayo, itinakwil nyo siya. Ang Diyos ay kasama namin. Siya ang pinuno namin. Patutunugin ng kanyang mga pari ang mga trumpeta nila sa pangunguna sa amin, sa pakikipaglaban sa inyo. Mga mamamayan ng Israel, huwag kayong sumalungat laban sa Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, dahil hindi kayo magtatagumpay. Habang nagsasalita si Abijah, lihim na nagsugo si Jeroboam ng mga sundalo sa likod ng mga taga-Huda para tambangan sila. Nang makita ng mga taga-Huda na nilulusob sila sa likuran at sa harapan, humingi sila ng tulong sa Panginoon. Pinatunog agad ng mga pari ang mga trumpeta at sumigaw ng malakas ang mga taga-Huda sa paglusob. Sa kanilang pagsigaw, tinalo ng Diyos si Jeroboam at ang mga sundalo ng Israel. Hinabol sila ni Abijah at ng mga sundalo ng Huda. Tumakas sila at ibinigay sila ng Diyos sa mga taga-Huda. Marami ang napatay ni Abijah at ng mga tauhan niya, 500,000 matatapang na taga-Israel. Kaya natalo ng mga taga-Huda ang mga taga-Israel, dahil nagtiwala sila sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Hinabol ni Abijah si Jeroboam at inagaw niya rito ang mga bayan ng Bethel, Jeshana at Efron, at ang mga baryo sa paligid nito. Hindi na mabawi ni Jeroboam ang kanyang kapangyarihan ng panahon ni Abijah, at pinarusahan siya ng Panginoon at siya'y namatay. Samantala lalo pang naging makapangyarihan si Abijah. May 14 siyang asawa at 22 anak na lalaki at 16 na anak na babae. Ang iba pang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Abijah, ang kanyang mga sinabi at mga ginawa, ay nakasulat sa aklat ni Propeta Ido.
14 na kabanata. Namatay si Abijah at inilibing sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Asa ang pumalit sa kanya bilang hari. Sa panahon ng paghahari niya, nagkaroon ng kapayapaan sa Huda sa loob ng 10 taon. Ang paghahari ni Asa sa Huda. Matuwid ang ginawa ni Asa sa paningin ng Panginoon na kaniyang Diyos. Ipinagiba niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at ang mga sambahan sa matataas na lugar. Ipinagiba rin niya ang mga alaalang bato at pinaputol ang posteng simbolo ng Diyos ang si Asyera. Inutusan niya ang mamamayan ng Huda na dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at tumupad sa kaniyang mga kautusan. Ipinagiba niya ang mga sambahan sa matataas na lugar at ang mga altar na pinagsusunugan ng mga insenso sa lahat ng bayan ng Huda. Kaya may kapayapaan ang kaharian ng Huda sa panahon ng paghahari ni Asa. At habang mapayapa, pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod ng Huda. Walang nakipaglaban sa kanya sa panahong ito, dahil binigyan siya ng Panginoon ng kapayapaan. Sinabi ni Asa sa mga taga-Huda, "Patatagin natin ang mga bayan na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pader sa paligid nito na may mga tore, at ng mga pintuan at mga kandado. Angkinin natin ang lupain ito, dahil dumulog tayo sa Panginoon na ating Diyos. Binigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating mga kalaban sa paligid." Kaya pinalakas nila ang bayan at naging maunlad sila. May 300,000 sundalo si Asa na taga-Huda, na armado ng malalaking pananggalang at mga sibat. At mayroon din siyang 280,000 sundalo na taga-Benjamin, na armado ng maliliit na pananggalang at mga pana. Silang lahat ay matatapang na sundalo. Nilusob ni Zera na taga-Ethiopia ang Huda, kasama ang maraming sundalo at 300 karwahe, at nakarating sila hanggang sa Maresya. Pumwesto sina Asa sa lambak ng Zefata, malapit sa Maresya. Pagkatapos, nanalangin si Asa sa Panginoon na kaniyang Diyos. "O Panginoon, wala na pong iba pang makakatulong sa mga taong walang kakayahan laban sa mga makapangyarihan, kundi kayo lang. Tulungan niyo po kami, O Panginoon naming Diyos, dahil umaasa po kami sa inyo. At sa inyong pangalan pumunta kami rito laban sa napakaraming sundalong ito. O Panginoon, kayo po ang aming Diyos. Huwag niyo pong payagang manaig ang tao laban sa inyo." Kaya dinaig ng Panginoon ang mga taga-Ethiopia sa harapan ni Asa at ng mga taga-Huda. Tumakas ang mga taga-Ethiopia at hinabol sila ni Asa at ng kanyang mga sundalo hanggang sa Gerar. Marami sa mga ito ang namatay at hindi na makalaban pa. Dinaig sila ng Panginoon at ng kanyang mga sundalo. Maraming ari-arian ang nasamsam ng mga sundalo ng Huda. Nilipol nila ang mga baryo sa paligid ng Gerar, dahil dumating sa mga ito ang nakakatakot na parusa ng Panginoon. Sinamsam nila ang mga ari-arian ng mga bayan dahil marami ang mga ari-arian nito. Nilusob din nila ang mga kampo ng mga tagapagbantay ng mga hayop at pinagkukuha ang mga tupa, mga kambing at mga kamelyo. Pagkatapos, nagsibalik sila sa Jerusalem. Ang mga pagbabagong ginawa ni Asa. 15 kabanata. Tinuspos ng Espiritu ng Diyos si Azariah na anak ni Obed. Nakipagkita siya kay Asa at sinabi, "Pakinggan niyo po ako, Haring Asa, at lahat kayong taga-Huda at taga-Benjamin. Mananatili ang Panginoon sa inyo habang nananatili kayo sa Kanya. Kung dudulog kayo sa Kanya, tutulungan niya kayo. Pero kung tatalikuran niyo siya, tatalikuran din niya kayo." Sa mahabang panahon namuhay ang mga Israelita na walang tunay na Diyos. Walang paring nagtuturo sa kanila at walang kautusan. Pero sa kanilang paghihirap, dumulog sila sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, at tinulungan niya sila. Nang panahong iyon mapanganib ang maglakbay, dahil nagkakagulo ang mga tao. Naglalaban ang mga bansa at ang mga lungsod, dahil ginulo sila ng Diyos,
sa pamamagitan ng iba't ibang mga kahirapan. Pero kayo naman, magpakatapang kayo at huwag manghina dahil ang mga gawa ninyo ay gagantimpalaan. Nang marinig ni Asa ang mensahe ni Azariah na anak ni Obed, nagpakatapang siya. Inalis niya ang kasuklam-suklam ng mga Diyos-Diyosan sa buong Huda at Benjamin at sa mga bayan na kanyang inagaw sa mababang bahagi ng Ephraim. Ipinaayos niya ang altar ng Panginoon na nasa harapan ng balkonahe ng templo ng Panginoon. Pagkatapos, ipinatipon niya ang lahat ng mamamayan ng Huda at Benjamin at ang mga mamamayan mula sa Ephraim, Manase at Simeon na nakatirang kasama nila. Maraming lumipat sa Huda mula sa Israel nang makita nilang si Asa ay sinasamahan ng Panginoon na kaniyang Diyos. Nagtipon sila sa Jerusalem noong 3 buwan ng 15 taon ng paghahari ni Asa. At sa oras na iyon, naghandog sila sa Panginoon ng mga hayop na kanilang nasamsam sa labanan, 700 baka at 7,000 tupa at kambing. Gumawa sila ng kasunduan na dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, ng buong puso nila't kaluluwa. Ang sinumang hindi dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay papatayin, bata man o matanda, lalaki man o babae. Nangako sila sa Panginoon sa malakas na tinig na may pagsasaya at pagpapatunog ng mga trumpeta at mga tambuli. Nagsaya ang lahat ng taga-Huda dahil nangako sila ng buong puso. Dumulog sila sa Panginoon ng taimtim sa kanilang puso at tinulungan niya sila at binigyan niya sila ng kapayapaan sa kanilang mga kalaban kahit saan. Inalis din ni Haring Asa ang kanyang lolang si Maaka sa pagkareyna nito dahil gumawa ito ng karumalduman na posteng simbolo ng diyosang si Asyera. Ipinaputol ni Asa ang poste, ipinasibak ito at ipinasunog sa lambak ng Kidron. Kahit hindi nawala ang mga sambahan sa matataas na lugar, naging matapat pa rin si Asa sa Panginoon sa buong buhay niya. Dinala niya sa templo ng Panginoon ang mga pilak, ginto at iba pang mga bagay na inihandog niya at ng kanyang ama sa Panginoon. Hindi nagkaroon ng digmaan hanggang sa 35 taon ng paghahari ni Asa. Ang huling taon ni Asa. 16 na kabanata. Nang 36 na taon ang paghahari ni Asa, nilusob ni Haring Baasya ng Israel ang Huda, at pinabakuran niya ang Rama para walang makalabas o makapasok sa teritoryo ni Haring Asa ng Huda. Ipinakuha ni Asa ang mga pilak at ginto sa mga bodega ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo, at ibinigay niya ito kay Haring Ben-Hadad ng Aram doon sa Damascus, kung saan siya nakatira. Ito ang mensahe ni Asa kay Ben-Hadad: gumawa tayo ng kasunduan na magkakampihan tayo, gaya ng ginawa ng ating mga magulang. Tanggapin mo ang ipinadala ko sa iyong pilak at ginto, at hinihiling kong tigilan mo na ang pagkampi kay Haring Baasya ng Israel, para pabayaan na niya ako. Pumayag si Ben-Hadad sa kahilingan ni Haring Asa, at inutusan niya ang mga komander ng kanyang mga sundalo na lusubin ang mga bayan ng Israel. Nasakop nila ang Ijon, Dan, Abel-Maim, at ang lahat ng lungsod ng Naphtali na ginagamit na bodega. Nang marinig ito ni Baasya, ipinahinto niya ang pagpapatayo ng pader sa Rama. Pagkatapos nag-utos si Haring Asa sa lahat ng lalaki ng Huda na kunin nila ang mga bato at mga troso na ginagamit ni Baasya sa paggawa ng pader ng Rama. At ginamit ito ni Haring Asa sa paggawa ng pader ng Geba at ng Mizpa. Nang panahong iyon, pumunta ang propetang si Hanani kay Haring Asa ng Huda at sinabi sa kanya, "Dahil nagtiwala ka sa hari ng Aram at hindi sa Panginoon na iyong Diyos, hindi nyo malilipol ang mga sundalo ng hari ng Aram. Naalala mo ba kung ano ang nangyari sa mga taga-Ethiopia at taga-Libya, na ang mga sundalo, mga karwahe at mga mangangabayo
ay napakarami. Nang panahong iyon nagtiwala ka sa Panginoon, at kayo'y pinagtagumpay niya sa kanila, sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo, para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya. Kamangmangan ang iyong ginawa, kaya mula ngayon makikipaglaban ka na. Dahil dito, labis na nagalit si Asa sa propeta, kaya ito'y kanyang pinakulong. At sa panahong ding iyon, nagsimulang pahirapan ni Asa ang iba niyang mga mamamayan. Ang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Asa mula sa simula hanggang sa katapusan ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda at ng Israel. Nang ika-39 na taon ng paghahari ni Asa, nagtiis siya ng karamdaman sa paa. Kahit malubhana ang kanyang karamdaman, hindi siya humingi ng tulong sa Panginoon, kundi sa mga manggagamot. At nang ika-41 taon ng paghahari niya, namatay siya. Inilibing siya sa libingan na ipinagawa niya para sa kanyang sarili sa lungsod ni David. Inilagay siya sa kabaong na may iba't ibang mga pabango, at nagpaningas ng malaking apoy ang mga tao sa pagpaparangal sa kanya. Si Haring Jehoshaphat ng Huda. Ika-17 kabanata. Ang pumalit kay Asa bilang hari ay ang anak niyang si Jehoshaphat. Pinatibay ni Jehoshaphat ang kaharian niya para makalaban siya sa Israel. Nagtalaga siya ng mga sundalo sa lahat ng napapadirang lungsod, at naglagay din siya ng mga kampo ng sundalo sa Huda at sa mga bayan ng Ephraim na sinakop ni Asa na kanyang ama. Sinamahan ng Panginoon si Jehoshaphat dahil sa unang mga taon ng paghahari niya. Sinunod niya ang pamumuhay ng kanyang ninuno na si David. Hindi siya dumulog kay Baal, kundi dumulog siya sa Diyos ng kanyang ama at sumunod sa kanyang kautusan, sa halip na sumunod sa pamumuhay ng mga taga-Israel. Pinatibay ng Panginoon ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagdala ng mga regalo ang lahat ng taga-Huda sa kanya, kaya yumaman siya at naging tanyag. Matapat siya sa pagsunod sa mga pamamaraan ng Panginoon. Ipinagiba niya ang mga sambahan sa matataas na lugar, at ang posteng simbolo ng Diyos ang si Asyera sa Huda. Nang ika-3 taon ng paghahari niya, dinala niya ang kanyang mga opisyal na sila Benhail, Obadias, Zacarias, Netanel, at Mikaya para magturo sa mga bayan ng Huda. Kasama nila ang ibang mga Levita na sina Shemaya, Netanaya, Zebadiah, Asahel, Shemiramot, Jehonatan, Adonaya, Tobaya, Tob-Adonaya, at ang mga pari na sina Elishama at Jehoram. Dinala nila ang aklat ng kautusan ng Panginoon at umikot sila sa lahat ng bayan ng Huda at nagturo sa mga tao. Niloob ng Panginoon na matakot sa kanya ang lahat ng kaharian sa paligid ng Huda, kaya wala sa kanila na nakipaglaban kay Jehoshaphat. Ang ibang mga Filisteo ay nagdala kay Jehoshaphat ng mga regalo at pilak bilang buwis, at ang mga taga-Arabia ay nagdala sa kanya ng 7,700 tupa at 7,700 kambing. Kaya naging makapangyarihan pa si Jehoshaphat. Nagpatayo siya sa Huda ng mga depensa at ng mga lungsod na ginawang mga bodega. Maraming pantustos ang tinipon niya sa mga bayan ng Huda. Naglagay din siya ng mahuhusay at matatapang na sundalo sa Jerusalem. Ang kanyang mga sundalo'y inilista ayon sa kanilang mga pamilya. Mula sa lahi ni Huda, si Adna ang commander ng 300,000 sundalo na binukod-bukod sa tig-1,000. Ang sumunod sa kanya ay si Jehohanan na commander ng 280,000 sundalo. Sumunod ay si Amasaya na anak ni Zikri na commander ng 200,000 sundalo. Nagkusang loob siya para sa gawain ng Panginoon. Mula sa lahi ni Benjamin, si Eliada na isang matapang na tao, ang commander ng 200,000 sundalo. Ang mga sundalong ito'y may mga pananggalang at mga pana. Ang sumunod sa kanya ay si Jehozabad
na commander ng 180,000 armadong sundalo. Sila ang mga naglilingkod kay Haring Jehoshaphat, bukod pa sa mga sundalo na kanyang inilagay sa lahat ng napapadirang lungsod sa Huda. Nagsalita si Mikaya laban kay Ahab. 18 kabanata. Yumaman at naging tanyag na si Jehoshaphat, at naging mabuti ang kanyang relasyon kay Haring Ahab ng Israel dahil sa pagpapakasal ng ilang miyembro ng kanilang mga pamilya. Pagkalipas ng ilang taon, dumalaw si Jehoshaphat kay Ahab sa Samaria. Nagkatay si Ahab ng maraming tupa at baka para sa pagpapapiging kay Jehoshaphat at sa mga tauhan niya. At hinikayat niya si Jehoshaphat na lusubin ang Ramot Gilead. Sinabi niya kay Jehoshaphat, "Sasama ka ba sa amin sa pakikipaglaban sa Ramot Gilead?" Sumagot si Jehoshaphat, "Handa akong sumama sa iyo, at handa akong ipagamit sa iyo ang aking mga sundalo. Oo, sasama kami sa inyo sa pakikipaglaban. Pero tanungin muna natin ang Panginoon kung ano ang kanyang masasabi." Kaya ipinatawag ni Ahab ang mga propeta, 400 silang lahat, at tinanong, "Pupunta ba kami sa Ramot Gilead o hindi?" Sumagot sila, "Sige, lumakad kayo, dahil pagtatagumpayin kayo ng Panginoon." Pero nagtanong si Jehoshaphat, "Wala na bang iba pang propeta ng Panginoon na mapagtatanungan natin?" Sumagot si Ahab kay Jehoshaphat, "May isa pang maaari nating mapagtanungan, si Mikaya na anak ni Imla. Pero napupuot ako sa kanya, dahil wala siyang magandang propesiya tungkol sa akin, kundi puro kasamaan." Sumagot si Jehoshaphat, "Hindi ka dapat magsalita ng ganyan." Kaya ipinatawag ni Ahab ang isa sa kanyang opisyal at sinabi, "Dalhin niyo agad dito si Mikaya na anak ni Imla." Ngayon, sina Haring Ahab ng Israel at Haring Jehoshaphat ng Huda na nakasuot ng kanilang damit panghari ay nakaupo sa kanilang trono sa harapan ng giikan na nasa bandang pintuang bayan ng Samaria at nakikinig sa sinasabi ng mga propeta. Si Zedekiah na isa sa mga propeta na anak ni Kenaana ay gumawa ng sungay na bakal. Sinabi niya, "Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa pamamagitan ng sungay na ito, lilipulin mo, Haring Ahab, ang mga Arameo hanggang sa maubos sila." Ganito rin ang sinabi ng lahat ng propeta. Sinabi nila, "Lusubin niyo po ang Ramot Gilead, Haring Ahab, at magtatagumpay kayo, dahil ibibigay ito sa inyo ng Panginoon." Samantala, ang mga inutusan sa pagkuha kay Mikaya ay nagsabi sa kanya, "Ang lahat ng propeta ay pare-parehong nagsasabing magtatagumpay ang hari, kaya ganoon din ang iyong sabihin." Pero sinabi ni Mikaya, "Nanunumpa ako sa buhay na Panginoon na aking Diyos. Nasasabihin ko lang ang ipinapasabi niya sa akin." Pagdating ni Mikaya kay Haring Ahab, nagtanong ang hari sa kanya, "Mikaya, lulusubin ba namin ang Ramot Gilead o hindi?" Sumagot si Mikaya, "Lusubin niyo at magtatagumpay kayo, dahil ibibigay ito sa inyo." Pero sinabi ng hari kay Mikaya, "Ilang beses ba kitang panunumpain na sabihin mo sa akin ang totoo sa pangalan ng Panginoon?" Kaya sinabi ni Mikaya, "Nakita ko sa pangitain na nakakalat ang mga Israelita sa mga kabundukan, gaya ng mga tupa na walang nagbabantay. At nagsabi ang Panginoon, ang mga taong ito'y wala ng pinuno. Pauwiin sila na may kapayapaan." Sinabi ni Haring Ahab kay Jehoshaphat, "Hindi ba sinabihan na kitang wala siyang magandang propesiya tungkol sa akin, kundi puro kasamaan lang?" Sinabi pa ni Mikaya, "Pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa kanyang trono, na may nakatayo sa kanan niya at kaliwa niyang mga makalangit na nilalang. At sinabi ng Panginoon, sino ang hihikayat kay Haring Ahab ng Israel para lusubin ang Ramot Gilead?
upang mamatay siya roon. Iba-iba ang sagot ng mga makalangit na nilalang. At may espiritu na lumapit sa Panginoon at nagsabi, "Ako ang hihikayat sa kanya." Nagtanong ang Panginoon, "Sa paanong paraan?" Sumagot siya, "Pupunta ako at pagsasalitain ko ng kasinungalingan ang mga propeta ni Ahab." Sinabi ng Panginoon, "Lumakad ka at gawin mo ito. Magtatagumpay ka sa paghihikayat sa kanya." Sinabi agad ni Mikaya, "Pinadalhan ng Panginoon ang iyong mga propeta ng espiritu na nagpasalita sa kanila ng kasinungalingan. Ipinahintulot ng Panginoon na matalo ka." Lumapit agad si Zedekiah kay Mikaya at sinampal ito. Sinabi agad ni Zedekiah, "Paano mong nasabi na ang espiritu ng Panginoon ay umalis sa akin at nakipag-usap sa iyo?" Sumagot si Mikaya, "Malalaman mo ito sa araw na matalo kayo sa labanan at magtatago ka sa kaloob-loobang kwarto ng bahay." Nagutos agad si Haring Ahab, "Dakpin niyo si Mikaya at dalhin pabalik kay Amon na pinuno ng lungsod at kay Joash na aking anak. At sabihin niyo sa kanila na nag-utos ako na ikulong ang taong ito. Tinapay at tubig lang ang ibigay sa kanya hanggang makabalik akong ligtas mula sa labanan." Sinabi ni Mikaya, "Kung makabalik ka ng walang nangyari, ang ibig sabihin hindi nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ko." At sinabi ni Mikaya sa lahat ng tao roon, "Tandaan niyo ang sinabi ko." Namatay si Ahab. Kaya lumusob sa Ramot Gilead si Haring Ahab ng Israel at si Haring Jehoshaphat ng Huda. Sinabi ni Ahab kay Jehoshaphat, "Sa panahon ng labanan, hindi ako magpapakilala na ako ang hari, pero ikaw ang siyang magsusuot ng damit panghari." Kaya nagkunwari ang hari ng Israel at nakipaglaban sila. Samantala, nagutos ang hari ng Aram sa commander ng kanyang mga mangangarwahe, "Huwag ninyong lusubin ang kahit sino, kundi ang hari lang ng Israel." Pagkakita ng mga commander ng mga mangangarwahe kay Jehoshaphat, inisip nila na siya ang hari ng Israel, kaya nilusob nila ito. Pero humingi ng tulong sa Panginoon si Jehoshaphat, at tinulungan siya at inilayo sa mga kalaban niya. Nang mapansin ng mga commander ng mga mangangarwahe na hindi pala siya ang hari ng Israel, huminto sila sa paghabol sa kanya. Pero habang namamana ang isang sundalong Arameo sa mga sundalo ng Israel, natamaan niya ang hari ng Israel sa pagitan ng kanyang panangga sa dibdib. Sinabi ni Haring Ahab sa nagdadala ng kanyang karwahe, "Ilayo mo ako sa labanan, dahil nasugatan ako." Matindi ang labanan ng araw na iyon, at ang hari ng Israel ay nakasandal lang sa kanyang karwahe na nakaharap sa mga Arameo hanggang hapon. At nang lumubog na ang araw, siya'y namatay. Ikalabing-siyam na kabanata. Bumalik si Jehoshaphat sa palasyo niya sa Jerusalem na ligtas. Sinalubong siya ni Propeta Jehu na anak ni Hanani at sinabi, "Bakit tinulungan mo ang masama at inibig ang napupuot sa Panginoon? Dahil dito nagalit ang Panginoon sa iyo. Pero mayroon ding mabuti sa iyo. Inalis mo sa Huda ang posteng simbolo ng Diyos ang si Asyera, at hinangad mo ang sumunod sa Diyos." Pumili si Jehoshaphat ng mga hukom. Nakatira si Jehoshaphat sa Jerusalem, pero pinupuntahan niya ang mga tao mula sa Beersheba hanggang sa bulubundukin ng Ephraim para hikayatin silang manumbalik sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang ninuno. Naglagay siya ng mga hukom sa bawat napapadirang lungsod ng Huda. Sinabi niya sa kanila, "Mag-isip muna kayo ng mabuti bago kayo humatol, dahil hindi kayo hahatol para sa tao kundi para sa Panginoon, na siyang sumasa inyo sa tuwing magbibigay kayo ng hatol. Gumalang kayo sa Panginoon at humatol kayo ng mabuti, dahil hindi pinapayagan ng Panginoon na ating Diyos ang kawalan ng katarungan,
ang paghatol ng may kinikilingan, at ang pagtanggap ng suhol. Naglagay din sa Jerusalem si Jehoshaphat ng mga Levita, mga pari, at mga pinuno ng pamilya ng mga Israelita sa pagdinig ng mga kaso na may kinalaman sa kautusan ng Panginoon at mga alitan. At sila'y tumira sa Jerusalem. Ito ang utos niya sa kanila: kailangang maglingkod kayo ng tapat at buong puso, na may paggalang sa Panginoon. Kung may kaso na dumating sa inyo mula sa mga kababayan ninyo, sa kahit saang lungsod na may kinalaman sa pagpatay, o paglabag sa mga utos at mga tuntunin, balaan niyo sila na huwag magkasala sa Panginoon. Dahil kung hindi, ipapataw niya ang kanyang galit sa inyo at sa kanila. Gawin niyo ito para hindi kayo magkasala. Kung may mga kaso tungkol sa Panginoon na hindi niyo maayos, si Amaraya na punong pari ang siyang mag-aayos nito. At kung may kaso tungkol sa gobyerno na hindi niyo maayos, si Zebadiah na anak ni Ishmael na pinuno ng lahi ni Huda ang siyang mag-aayos nito. Ang mga Levita ay tutulong sa inyo para matiyak na mapapairal ang hustisya. Magpakatapang kayo sa paggawa ng inyong mga tungkulin. Naway samahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng matuwid. Tinalo ni Jehoshaphat ang Moab at Ammon. 20 kabanata. Pagkatapos, nakipaglaban ang mga Moabita at mga Ammonita kasama ng ibang mga Meyoneo kay Jehoshaphat. May mga taong pumunta kay Jehoshaphat at nagsabi, "Napakarami pong sundalo ang papalapit upang lusubin kayo. Sila'y galing sa Edom, sa kabilang bahagi ng dagat na patay. Naroon sila sa Hazazon Tamar, na tinatawag ding En-Gedi." Natakot si Jehoshaphat at dumulog siya sa Panginoon. At nagutos siya na mag-ayuno ang lahat ng taga-Huda. Kaya nagtipon ang mga tao mula sa lahat ng bayan ng Huda upang humingi ng tulong sa Panginoon. Tumayo si Jehoshaphat sa harapan ng mamamayan ng Huda at ng Jerusalem, doon sa harap ng templo ng Panginoon, sa harapan ng bagong bakuran nito, at nagsabi, "O Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, kayo po ang Diyos na nasa langit. Kayo ang namamahala sa lahat ng kaharian sa mundo. Makapangyarihan po kayo dahil walang makakalaban sa inyo. O Diyos namin, hindi ba't itinaboy niyo po ang mga nakatira sa lupaing ito sa pamamagitan ng inyong mga mamamayan? At hindi ba ibinigay niyo po ito sa kanila na mga lahi ni Abraham na inyong kaibigan para maging kanila magpakailanman? Nakatira po sila rito at pinatayuan ng templo para sa karangalan ng inyong pangalan. Sinabi nila, kung may sakunang darating sa amin gaya ng labanan, kasamaan o taggutom, tatayo kami sa inyong presensya sa harap ng templong ito, kung saan pinararangalan kayo. Hihingi kami ng tulong sa inyo sa aming kahirapan, at pakikinggan nyo kami, at ililigtas. Ngayon nilulusob kami ng mga tao mula sa Ammon, Moab at bundok ng Seir. Noon ang mga teritoryo nila ay hindi nyo pinapayagang sakupin ng mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto. Kaya umiwas ang mga Israelita sa kanila at hindi sila nilipol. Pero ngayon, masdan nyo po ang iginanti nila sa amin. Nilulusob nila kami para itaboy kami sa lupain na inyo pong ibinigay sa amin bilang mana. O Diyos namin, hindi nyo po ba sila parurusahan? Sapagkat wala kaming kakayahang humarap sa napakaraming sundalo na lumulusob sa amin. Hindi po namin alam kung ano ang gagawin namin, pero nagtitiwala po kami sa inyo. Habang nakatayo roon ang lahat ng lalaking taga-Huda, kasama ang kanilang mga asawa at anak, at kanilang mga sanggol, pinatnubayan ng Espiritu ng Panginoon si Jahaziel na nakatayo roon kasama nila. Si Jahaziel ay anak ni Zacarias. Si Zacarias ay anak ni Benaya. Si Benaya ay anak ni Jeiel. At si Jeiel ay anak ni Matanaya na Levita at mula sa angkan ni Asaph. Sinabi ni Jahaziel, "Makinig po kayo, Haring Jehoshaphat,
at lahat kayong nakatira sa Huda at Jerusalem, ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo. Huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa napakaraming sundalong ito. Dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Bukas puntahan nyo sila. Makikita nyo sila naaahon sa ahunan ng Ziz, sa dulo ng kapatagan na papuntang disyerto ng Jeruel. Hindi na kailangan na makipaglaban pa kayo. Maghanda lang kayo at magpakatatag, at masdan nyo ang katagumpayan na gagawin ng Panginoon para sa inyo. Kayong mga taga-Huda at taga-Jerusalem, huwag kayong matakot o manghina. Harapin nyo sila bukas, at ang Panginoon ay sasama sa inyo. Lumuhod si Jehoshaphat at ang lahat ng taga-Huda at taga-Jerusalem sa pagsamba sa Panginoon. Pagkatapos, tumayo ang ibang mga Levita mula sa mga pamilya ni Kohat at Korah at nagpuri sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa napakalakas na tinig. Kinabukasan ng maagang-maaga pa, pumunta sina Jehoshaphat sa disyerto ng Tekoa. Habang naglalakad sila, huminto si Jehoshaphat at nagsabi, "Pakinggan niyo ako, kayong taga-Huda at taga-Jerusalem. Maniwala kayo sa Panginoon na inyong Diyos, at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang propeta, at magtatagumpay kayo." Pagkatapos niya makipag-usap sa mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit para mauna sa kanila, at umawit sa Panginoon, upang papurihan siya sa kanyang banal na presensya. Ito ang kanilang inaawit: "Pasalamatan ang Panginoon dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan." At nang nagsimula silang umawit ng mga papuri, pinaglaban-laban ng Panginoon ang mga Moabita, Amonita, at mga taga-bundok ng Seir. Nilusob ng mga Amonita at Moabita ang mga sundalo ng mga taga-bundok ng Seir, at nilipol silang lahat. Pagkatapos nilang pumatay, sila naman ang nagpatayan. Pagdating ng mga sundalo ng Huda sa mataas na bahagi ng disyerto, nakita nila ang mga bangkay ng mga kalaban nila na nakahandusay sa lupa. Wala kahit isang buhay. Kaya pinuntahan ito ni Jehoshaphat at ng mga tauhan niya, at sinamsam ang kanilang mga ari-arian. Marami ang kanilang nasamsam na mga gamit, mga damit, at iba pang mahahalagang bagay na halos hindi na nila madala. Inabot sila ng 3 araw sa pagsamsam dahil sa sobrang dami ng mga ari-arian. Nang ika-4 na araw, nagtipon sila sa lambak ng Beraka kung saan nagpuri sila sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong lambak ng Beraka hanggang ngayon. Pagkatapos, bumalik sila sa Jerusalem na pinangunahan ni Jehoshaphat. Masaya sila dahil pinagtagumpay sila ng Panginoon sa kanilang mga kalaban. Pagdating nila sa Jerusalem, dumiretso sila sa templo ng Panginoon na tumutugtog ng mga alpa, lira at mga trumpeta. Nang marinig ng lahat ng kaharian kung paano nakipaglaban ang Panginoon sa mga kalaban ng Israel, natakot sila. Kaya may kapayapaan ang kaharian ni Jehoshaphat dahil binigyan siya ng kanyang Diyos ng kapayapaan sa kanyang paligid. Ang katapusan ng paghahari ni Jehoshaphat. Iyon ang paghahari ni Jehoshaphat sa Huda. Siya'y 35 taong gulang na maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 25 taon. Ang ina niya ay si Azuba, na anak ni Silhi. Sinunod niya ang pamumuhay ng ama niyang si Asa. Matuwid ang kanyang ginawa sa paningin ng Panginoon. Pero hindi niya inalis ang mga sambahan sa matataas na lugar, at ang mga tao ay hindi pa rin naging tapat sa pagsunod sa Diyos ng kanilang ninuno. Ang iba pang salaysay sa paghahari ni Jehoshaphat, mula simula hanggang sa katapusan, ay nakasulat sa mga aklat ni Jehu na anak ni Hanani, nakasama sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Huda. Pero sa mga huling bahagi ng paghahari ni Jehoshaphat sa Huda, nakipag-alyansa siya kay Haring Ahazaya ng Israel na isang masamang tao. Nagkasundo sila na magpagawa ng mga barko na pangnegosyo. Ipinagawa nila ito sa pier ng Ezion Geber
Sinabi ni Eliezer na anak ni Dodavahu na taga Maresya kay Jehoshaphat, "Dahil kumampi ka kay Ahazaya, gigibain ko ang ipinagawa ninyo." Kaya nagiba ang barko at hindi ito nakapaglakbay. Ika-21 kabanata. Nang mamatay si Jehoshaphat, inilibing siya sa libingan ng mga ninuno niya sa lungsod ni David, at ang anak niyang si Jehoram ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang mga kapatid ni Jehoram ay sina Azariah, Jehiel, Zacarias, Asaryahu, Mikael, at Shephatiah. Silang lahat ang anak ni Haring Jehoshaphat ng Huda. Binigyan sila ni Jehoshaphat ng maraming regalo na pilak at ginto, mahahalagang bagay, at mga napapadirang lungsod sa Huda. Pero si Jehoram ang kanyang ipinalit bilang hari, dahil siya ang panganay. Ang paghahari ni Jehoram sa Huda. Nang matatag na ang paghahari ni Jehoram sa kaharian ng kanyang ama, ipinapatay niya ang lahat ng kanyang kapatid, pati ang ibang mga opisyal ng Huda. Si Jehoram ay 32 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 8 taon. Sumunod siya sa pamumuhay ng mga hari ng Israel, gaya ng ginawa ng sambahayan ni Ahab, dahil ang kanyang napangasawa ay anak ni Ahab. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero dahil sa kasunduan ng Panginoon kay David, hindi niya nilipol ang angkan ni David. Nangako siya kay David na hindi mawawalan si David ng angkan na maghahari magpakailanman. Nang panahon ng paghahari ni Jehoram, nagrebelde ang Edom sa Huda, at pumili sila ng sarili nilang hari. Kaya pumunta si Jehoram at ang kanyang mga opisyal sa Edom. Dala ang lahat niyang karwahe. Pinalibutan siya at ang commander ng kanyang mga ngarwahe ng mga taga-Edom. Pero kinagabihan, sinalakay nila ang mga Edomita at nakatakas sila. Hanggang ngayon, nagre-rebelde pa rin ang Edom sa Huda. Sa panahon ding iyon, nagrebelde rin ang Libna sa Huda dahil itinakwil ni Jehoram ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Nagpatayo siya ng mga sambahan sa mga bulubundukin ng Huda na siyang dahilan ng pagsamba ng mga taga-Jerusalem at taga-Huda sa mga Diyos-Diyosan. Pinadalhan ni Propeta Elias si Jehoram ng sulat na nagsasabi, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Hindi mo sinunod ang pamumuhay ng iyong amang si Jehoshaphat o ng iyong lolo na si Asa, na naging hari rin ng Huda. Sa halip sinunod mo ang pamumuhay ng mga hari ng Israel. Hinikayat mo ang mga taga-Huda at mga taga-Jerusalem sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ni Ahab. Pinatay mo rin ang iyong sariling mga kapatid na mas mahusay pa sa iyo. Kaya ngayon parurusahan ka ng Panginoon, ikaw at ang iyong mamamayan, mga anak, mga asawa, at ang lahat ng iyong ari-arian. Matinding parusa ang ipapadala niya sa inyo. Ikaw mismo ay magtitiis ng malubhang karamdaman sa tiyan, hanggang sa lumabas ang iyong bituka." Pagkatapos pinalusob ng Panginoon laban kay Jehoram ang mga Filisteo at ang mga Arabo na nakatira malapit sa Ethiopia. Nilusob nila ang Huda at sinakop, at sinamsam ang mga ari-arian sa palasyo ng hari, pati ang kanyang mga asawa at anak. Ang bunso lang niyang anak na si Ahazaya ang hindi nadala. Pagkatapos noon, pinahirapan ng Panginoon si Jehoram ng karamdaman sa tiyan na walang kagalingan. At pagkalipas ng 2 taon, lumabas ang kanyang bituka dahil sa karamdaman, at namatay siya sa sobrang sakit. Hindi nagsindi ng apoy ang kanyang mamamayan sa pagpaparangal sa kanya, tulad ng kanilang ginawa sa kanyang mga ninuno. Si Jehoram ay 32 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 8 taon. Nang mamatay siya, walang nagluksa sa kanya. Inilibing siya sa lungsod ni David, pero hindi sa libingan ng mga hari.
Ang paghahari ni Ahazaya sa Huda. Ika-22 kabanata. Si Ahazaya na bunsong anak ni Jehoram ang iniluklok ng mga mamamayan ng Jerusalem na kanilang hari, sapagkat ang ibang mga anak ni Jehoram ay pinagpapatay ng mga tulisang Arabo na lumusob sa Huda. Kaya naghari sa Huda si Ahazaya na anak ni Haring Jehoram. Si Ahazaya ay 22 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 1 taon. Ang ina niya ay si Atalia na apo ni Omri. Sumunod din si Ahazaya sa pamumuhay ng sambahayan ni Ahab, dahil hinikayat siya ng kanyang ina sa paggawa ng kasamaan. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng sambahayan ni Ahab, dahil pagkatapos mamatay ng kanyang ama, naging tagapayo niya ang mga miyembro ng sambahayan ni Ahab. Sinunod niya ang payo nila na kumampi kay Joram na anak ni Haring Ahab ng Israel. Sumama siya kay Joram sa pakikipaglaban kay Haring Hazael ng Aram. Naglaban sila sa Ramoth Gilead at nasugatan si Joram. Kaya umuwi siya sa lungsod ng Jezreel para magpagaling ng sugat niya. Habang naroon siya, dinalaw siya ni Haring Ahazaya ng Huda. Ang pagdalaw ni Ahazaya kay Joram ay ginamit ng Diyos para lipulin si Ahazaya. Nang naroon si Ahazaya sa Jezreel, tinulungan niya si Joram para makipaglaban kay Jehu, na anak ni Nimsi. Si Jehu ang pinili ng Panginoon para lipulin ang sambahayan ni Ahab. Habang nililipol ni Jehu ang sambahayan ni Ahab, nakita niya ang mga opisyal ng Huda at ang mga anak ng mga kamag-anak ni Ahazaya na sumama kay Ahazaya, at pinagpapatay niya sila. Pagkatapos, hinanap ng mga tauhan ni Jehu si Ahazaya at nakita nila ito na nagtatago sa lungsod ng Samaria. Dinala siya kay Jehu at pinatay. Siya'y inilibing nila, dahil sabi nila, apo siya ni Jehoshaphat, ang taong dumulog sa Panginoon ng buong puso. Wala ni isang naiwan sa mga miyembro ng pamilya ni Ahazaya ang may kakayahang maghari. Si Atalia at si Joash. Nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ahazaya, nagpasya siyang patayin ang lahat ng miyembro ng pamilya ng hari ng Huda. Pero iniligtas ni Jehosheba ang anak ni Ahazaya na si Joash nang papatayin na ito, at ang iba pang mga anak ng hari. Si Jehosheba ay kapatid ni Ahazaya at anak na babae ni Haring Jehoram at asawa ng paring si Jehoyada. Itinago niya si Joash at ang kanyang yaya sa isang silid sa templo, kaya hindi siya napatay ni Atalia. Sa loob ng 6 na taon, nakatago sa templo ng Panginoon si Joash, habang si Atalia ang namamahala sa kaharian at lupain. Ika-23 kabanata. Nang ika-7 taon, gumawa na ng hakbang si Jehoyada. Gumawa siya ng kasunduan sa 5 komander ng daan-daang sundalo. Sila'y sina Azariah na anak ni Jehoram, Ishmael na anak ni Jehohanan, Azariah na anak ni Obed, Maaseya na anak ni Adaya, at Elishaphat na anak ni Zikri. Umikot sila sa buong Huda para tipunin ang mga Levita at ang mga pinuno ng mga pamilya. Pagdating ng mga tao sa Jerusalem, pumunta sila sa templo at gumawa ng kasunduan kay Joash na anak ng hari. Sinabi ni Jehoyada sa mga tao, ito na ang panahon na ang anak ng hari ay dapat maghari. Nangako ang Panginoon na palaging mayroon sa angkan ni David na maghahari. Ngayon, ito ang gagawin ninyo. Ang isa sa 3 grupo ng pari at Levita na nagbabantay sa araw ng pamamahinga ay magbabantay sa mga pintuan ng templo. Ang pangalawa sa 3 grupo nila ay magbabantay sa palasyo ng hari. At ang huli sa 3 grupo ay magbabantay sa pintuan ng sur. Ang iba'y doon sa bakuran ng templo ng Panginoon. Walang papasok sa templo ng Panginoon, maliban lang sa mga pari at mga Levita na naglilingkod sa oras na iyon.
Pwede silang pumasok dahil itinalaga sila para sa gawaing ito. Pero ang iba'y kailangang sa labas lang magbabantay, ayon sa utos ng Panginoon. Dapat bantayang mabuti ng mga Levita ang hari, na nakahanda ang kanilang mga sandata, at susundan nila siya kahit saan siya magpunta. Ang sinumang papasok sa templo na hindi pari o Levita ay dapat patayin. Ginawa ng mga Levita at ng mga taga-Huda ang iniutos ng paring si Jehoiada. Tinipon ng mga commander ang mga tauhan nila na nagbabantay sa araw ng pamamahinga, pati rin ang mga hindi nagbabantay sa araw na iyon. Hindi muna pinauwi ni Jehoiada ang mga Levita kahit tapos na ang kanilang takdang oras. Pagkatapos, binigyan ni Jehoiada ang mga commander ng mga sibat at ng malalaki at maliliit na pananggalang na pag-aari noon ni Haring David na itinago sa templo ng Panginoon. Pinapwesto niya ang mga armadong lalaki sa palibot ng templo at ng altar para protektahan ang hari. Pagkatapos, pinalabas ni Jehoiada at ng kanyang mga anak si Joash na anak ng hari at kinoronahan. Binigyan siya ng kopya ng mga tuntunin tungkol sa pamamahala ng hari at idineklara siyang hari. Pinahiran siya ng langis para ipakita na siya na ang hari at sumigaw agad ang mga tao, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga tao na tumatakbo at nagsisigawan para papurihan ang hari, pumunta siya sa kanila roon sa templo ng Panginoon at nakita niya roon ang bagong hari na nakatayo malapit sa haligi sa may pintuan ng templo. Nasa tabi ng hari ang mga commander at ang mga taga-trumpeta, at ang lahat ng tao roon ay nagsasaya at nagpapatunog ng mga trumpeta. Ang mga mang-aawit ay nangunguna sa pagpupuri sa Diyos na tumutugtog ng mga instrumento. Nang makita itong lahat ni Atalia, tinunit niya ang kanyang damit sa sama ng loob at sumigaw, "Mga traidor! Mga traidor!" Inutusan ni Jehoiada ang mga commander ng mga sundalo, "Dalhin ninyo sa labas si Atalia at patayin ang sinumang magliligtas sa kanya. Huwag niyo siyang patayin dito sa loob ng templo ng Panginoon." Kaya dinakip nila siya at dinala sa labas ng pintuan na dinadaanan ng mga kabayong papunta sa palasyo, at doon siya pinatay. Mga pagbabagong ginawa ni Jehoiada. Pagkatapos, gumawa ng kasunduan sina Jehoiada, ang mga tao at ang hari na magiging mamamayan sila ng Panginoon. Pumunta agad ang lahat ng tao sa templo ni Baal at giniba ito. Dinurog nila ang mga altar at mga Diyos-Diyosan doon, at pinatay nila si Matan na pari ni Baal sa harapan ng mga altar. Pagkatapos, ipinagkatiwala ni Jehoiada sa mga paring Levita ang pamamahala sa templo ng Panginoon, gaya ng ginawa ni David noon. Maghahandog sila ng mga handog na sinusunog ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises, at magsasaya at aawit ayon sa iniutos ni David. Nagpalagay din si Jehoiada ng mga gwardya ng pintuan ng templo ng Panginoon para walang makapasok na tao na itinuturing na marumi. Pagkatapos, isinama niya ang mga commander, ang mga kilalang tao, at ang lahat ng tao, at inihatid nila ang hari sa palasyo mula sa templo ng Panginoon. Doon sila dumaan sa hilagang pintuan, at naupo ang hari sa kanyang trono. Nagdiwang ang mga tao, at naging mapayapa na ang lungsod matapos patayin si Atalia.